Hello po. Gusto ko lang pong magtanong at gumawa ng reaksyon, suggestion na rin tungkol dito sa pagbabawal ng mga aso sa buses. Ang aso pwede sa mall, pero hindi pwede sa bus. Ano po ba ang kaibahan? Nag-check ako sa Google na pwedeng maging cause ng sickness mula sa aso. Pero ang nakalagay lang doon is through saliva and bite. Kasi nga sa rabies. Sa tingin niyo po ba pababayaan po ng may-ari na makagat yung hayop nila? At kung ang inaalala naman po nyo is sa mga taong may allergies, sa tingin niyo po ba yung mga ordinary people sa bus, magkakasakit pa po sila ng pollen allergies na tinatawag? Or kung ano pang allergies sa mga aso? Baka nga mas magkakasakit pa sila sa mga pinanggalingan nila sa mga mababahong basura, polluted na hangin. At saka yung mga alagang aso, normally may vaccine yan. Naliligo yan. Itong aso namin, every other day ko itong pinapaliguan kahit na dapat mga once a month lang ata ang pinapayo. Pero yan, meron itong vitamins. Meron na rin siyang anti-rabies. So, ang kaibahan ng aso sa mall at ang aso sa bus. Ang aso sa bus, nasa lap mo lang yan. So, hanggang makarating kayo sa pupuntahan nyo, nasa lap mo lang yan. So, kung nagkakaroon kayo ng alinlangan sa mga allergies niyan, dapat may contact kayo, di ba? At saka, dapat parehas na mag-a-adjust. Kung mayroon kayong allergies, kailangan, pag babiyahe kayo, dala nyo yung gamot nyo. Alangan naman aso lang ang mag-a-adjust. Hindi naman hahayaan na may-ari na gumala yung aso nila sa bus, di po ba? Ang aso sa mall. Mas maraming makakasalamuha ang aso sa mall. Kasi, pagpasok mo pa lang sa entrance, makakasalamuha mo ng gwardiya. Pag bumili ka sa market, makakasalamuha mo ang sales staff, makakasalamuha mo ang manager and counter, magbabayad ka na. So kung sasabihin nyo naman na open area sa mall, may closed area din naman po sa mall. Tapos, mas marami pong tao sa mall. Kaya nga po hanggang ngayon hindi ko maintindihan bakit pwede sa mall pero hindi pwede sa bus. Yung mga pollen allergies na yan, normally, ang nagkakaroon lang yan yung mga mayayaman. Yung mga taong hindi nakakalanghap ng masamang hangin. So, yun lang yung magkakaroon ng mga ganyang allergies. For me, ha. Kaya dapat po sana, meron kayong exemption. Yung mga aso na pwede naman sa lap nyo lang, hanggang makarating kayo, dapat yung mga yun, pinapasakay nyo ng bus. Pero yung mga malalaking aso talaga na nakakatakot, na sa tingin nyo makaka-aksidente ng tao, yun talagang hindi pwede. Etong aso namin, si DJ, 2 beses po namin itong tinakas sa bus para pavaksina ng anti-rabies at saka mapadiworm din po namin. Ang sabi ng konduktor sa bus, kasi nakita kami nung pangalawang uwi namin, bawal daw ang aso kasi matatanggalan daw siya ng trabaho at may bayad daw ng 1,000. Kaya ang sabi, itago na lang namin. Ang sabi pa, baka daw may umakyat na taga-PAWS, Philippine Animal Welfare Society, if I'm not mistaken. Pero 2 beses kaming pabalik-balik, ni isang mukha ng mga taga-PAWS, wala kaming nakita. Ano to? Nagpapakilala lang ba kayo na meron kayong karapatan? Di po ba dapat kayo ang kakampi ng mga hayop kasi kayo ang nag-aalaga ng welfare nila? Hindi nyo po ba nararamdaman ang hinaing ng mga asong to na pag iniiwan namin, tahol ng tahol, umiiyak na siya kasi may iwan siya sa mga taong hindi niya naman close? Kung sa welfare talaga ng hayop ang pinangangalagaan nyo, sana pati yung safe nila,
yung pagiging safe nila at saka wala silang mararamdaman na masakit, iniisip nyo rin, kasama po yun sa welfare, di po ba? Dapat kayo nga ang nakikipaglaban para maging masaya sila. Dapat kayo ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Pero parang kayo pa ang kumukontra na maging masaya yung mga aso. Gusto ko lang pong magtanong kasi marami pong mga tao dito sa probinsya namin na hindi nila maiuwi yung mga aso nila na maliliit kasi nga po bawal sa bus. Kailangan po ba bago kayo mag-alaga ng mga may lahing aso, may sasakyan kayo? Paano po pag binigay lang sa inyo? O kaya gusto niyo lang bumili? Hindi po ba may karapatan tayong mag-alaga basta kaya nating mag-alaga ng aso at maibigay ang mga pangangailangan nila? Bakit dati naman pwede? Nag-search ako sa Google na accident na involve ang aso, wala namang lumilitaw. Karamihan sila pa ang na-aksidente. Meron naman pong mga bus na pwede like Victory Liner, Partas, at saka Genesis. Pero paano po yung mga galing dito sa South? Galing bandang papuntang Bicol, papuntang Romblon, basta papuntang South. Paano po yung mga alagang hayop nila? Paano po natin masasabi na yung welfare nila napapangalagaan pag iniwan mo sila sa mga taong hindi nila close? Hindi niyo po ba nararamdaman yun na nalulungkot sila pag hindi nila kasama yung mga taong mahal nila sa buhay? Hindi niyo po ba alam na nakakaramdam din ng aso pag nagagalit kayo, pag nag-aaway kayo, pag masaya kayo? Nararamdaman po nila yan at nakikisali po sila. Katulad na lang pag umiiyak ka, nararamdaman nila yan eh. Talagang lalapit sila sa'yo. Sana po maramdaman nyo rin naman po yun na kapag naiwan po yung mga alagang hayop, malungkot po sila. Paano po yung welfare nila? Sana po, kung pwede sa isa, pwede na po sa lahat. Kasi po, pangangalagaan naman po yan ng may-ari. Sana yung mga maliliit lang na aso, yung pwede sa lap, yung alam mo pag naiwan mo malulungkot. Sana po sa mga taga-POS, kung talagang concern kayo sa welfare ng mga aso, gawan nyo naman po ng paraan kasi po, mahirap po yung maiwan silang mag-isa. Paano po kung wala kayong kasama sa bahay? Iiwan mo sa kapitbahay? Paano kung saktan yun dun? Di ba nasa welfare yun na pangalagaan yung kalagayan at kaligayahan ng mga aso at ng mga hayop? Sana dapat ang gawin nyo na lang, pag sumakay ng bus, kuhanan nyo ng vaccine ng rabies. Kasi pag nagda-travel naman kami, kasama tong aso na to, naka-pampers, kompleto ang vitamins, may dala rin kaming pagkain, nakatali rin naman siya, kahit pwede mo rin lang naman siyang hawakan, sa lap mo lang siya. Marami pong malungkot na tao dahil po dito sa pagbabawal nyo ng pagbiyahe ng aso. Pagbabawal nyo sa bus ng aso. Kasi po, may iwan yung mga alaga nilang hayop. So, hindi rin sila mag-i-enjoy kung saan sila pupunta. Kung talaga pong sa welfare ng aso po ang pinangangalagaan nyo, sana po magawan nyo naman po ng paraan na maging pwede na po sa lahat ng mga bus ang mga aso. Marami pong magiging masayang tao pag ginawa nyo po yan. At for sure naman, wala naman pong malulungkot dyan eh. Kasi ibinawal lang po nyo yan. Wala naman po talagang may gusto dyan eh. Oo, naintindihan ko na bawal nga yung transport ng mga animals. Pero, ang alam ko doon, yung maramihan, hindi yung alaga mong hayop. Kaya mo nga isasama, diba? Kasi gusto mo maging masaya siya. Paano na lang pag gustong makita ng mga kamag-anak mo nasa kabilang dulo ng Pilipinas? Paano mo ibabiyahe? Kailangan merong partas,
may Victory Liner, at saka may Genesis. Pang north lang naman yun eh. Paano naman ang mga south? Nag-search ako sa Google kung anong cause kung bakit ibinabawal. Yun lang naman yung mga sakit na makukuha mo. Pero kung wala ka namang direct contact sa aso, wala ka rin namang makukuha ang sakit eh. At saka, ordinaryong tao rin ang mga nasa bus. Kasi kung talagang mayayaman yan, meron talaga silang sasakyan, makakapagbiyahe sila. Hindi sila sasakay ng bus. So, ang naapektuhan po dito, yung mga ordinaryong tao lang na gustong maging masaya at gustong mag-alaga ng aso. Hindi naman po siguro kalabisan na humiling sa inyo na gawin nyo na kung pwedeng makabiyahe ang mga aso. Basta mayroon silang anti-rabies. Hindi naman po buong araw nyo makakasama nyo yan eh. Tsaka, nakaupo lang naman yan sa tabi ng may-ari. Okay na rin patakaran ng iba na babayaran mo yung upuan na katabi mo. Okay na rin po yun kasi kung gusto mo nga naman makasama yung aso mo, kailangan mong gumastos. Kaya lang ang problema po kasi, sa ibang bus, hindi pwede. So, paano po yan? Paano yung manggagaling na south? Ano pong gagawin namin? Bibili muna kami ng kotse. Sana po magawa nyo ng paraan para po lahat po tayo maging masaya. For sure, marami pong magpapasalamat sa inyo. Kasi marami po dito talaga nagsasabi, paano nyo nabatdala dito yung aso nyo? Kasi nung unang biyahe namin, nasa harapan pa ako ng bus eh, hawak-hawak ko pa siya. Pero sobrang maliit pa siya noon. So the second time around is malaki na siya. Kailangan namin siyang ibiyahe para mapavaksinan, di po ba? Paano kung hindi namin tinakas to? Di hindi namin napavaksinan. Sana po paki-explain po sa lahat ng tao kung bakit po talaga bawal ang aso sa bus. Kasi hindi ko rin po maintindihan eh. Nag-search ako, wala naman accident na involved ang aso. Karamihan sila pa ang involved. Wala namang kumagat ng aso sa bus. Wala namang nag-report na may nakuha silang sakit sa aso sa loob ng bus. So, hindi ko po talaga maintindihan. At hindi rin po maintindihan ng maraming tao kung bakit bawal sa bus ang mga aso. Baka nga mas mabango pa yan sa katabi mo eh. Baka nga mas mangagat pa yung katabi mo eh kaysa dyan sa aso. Nasa lap mo naman lang naman yan eh hanggang makarating ka sa pupuntahan mo, di ba? Tsaka yung mga maliliit na aso, mababait yan. Hindi naman yan mangagat basta-basta. Alam mo naman yung attitude ng aso pag nangangagat. Normally, galit. Di po ba? Sana po, magawa niyo po ng paraan at sana po mapagbigyan niyo po kami na humihiling na maging okay na po ang mga aso sa bus. Kasi hindi naman po kami humihiling ng labis eh. Yung tama lang po sana. Thank you po.